Pinipilit kong maalala kung bakit. Nung bata ako, ayoko nagkikwento. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit ayoko magkwento. Sa mga estudyante, natural na lagi tayong kinakamusta ng magulang natin. Pag tatay ko, kinakamusta ako. Oton, kamusta sa school nyo? Nangyari. Like ko na sagot, okay lang po. Kaya ngayon, kahit may gusto kong i-share na kwento, hindi ko siya maano na maayos kasi hindi talaga ako nasanay. Ang galing pa nga magkwento yung pamangkin ko sa akin. Kaya naisip ko itong pagbablog. Isa ring way para matuto ako magkwento. Ayan, paggawa ng content, katulong sa pag-improve ng pagkikwento ko. Pero dati pa naman na ako, nagko-content na ako. Pero wala nga lang ako sa, wala ako sa video. Mahilig lang ako mag-shoot ng kung ano-ano, tapos edit ko. Yun din ako nag-enjoy. Pero kung ako mismo sa harap ng camera, nagsasalita ko lang. First, kung humarap sa camera nang may kinikwento ko, 2024 pa. Kung kilala nyo si Arvin Urubia, kung minsan nang nadaan sa feed nyo, or kung saan nyo man nakilala, may ginawa siyang program, content creation program. Nag-join ako, batch 3 na nung program. Day 1 pa lang, parang pinaggawa na kami pinag-content na kami. Yun yung first ko na harap sa camera. Ayun, kami ng partner ko, parang nagkayaan na kumain sa malapit lang dito sa amin, na Tapsihan. Tapos sabi ko, doon ko na gagawin yung assignment ko. So nag-ano na ako, nag-isip na ako ng topic ko. Tapos naggawa na ako ng parang outline. Parang ang topic ko nun, 3 tips para mas maging productive kung may small business ka. Parang. So nag-outline na ako, number 1, ganito, number 2, 3, tapos yung topic. Bigod nung ko nang gagawin, ako na bahala. Grabe yung kaba ko nun. Tapos ayun, nandun na kami sa may Tapsihan. Wala naman masyadong tao, dun kami sa labas nung tindahan. Nandun na yung papel ko. Walang lumalabas sa Hindi ako makapagsalita. Kahit babasahin ko na lang yung title ko. Hindi ko madiretso. Hindi ko alam kung bakit. Grabe, ang hirap pala nito. Ayun, hindi ko siya nagawa dun, nung time na yun. Kaya pag uwi namin, in-script ko na siya. Kaya yung assignment ko, binasa ko lang talaga. May papel ako. Tapos nandyan yung video. 3 tips para maging ganyan. Siguro nakagawa ako nun mga tatlong assignment siguro. 3 o 4. Hindi pa rin talaga ni-script ko lahat. Sabi ko, wala, hindi yata talaga para sa akin to. Hindi talaga ako marunong. Sabi ko, parang tinanggap ko na. Hindi talaga ako marunong Hindi para sa akin itong pagka-content. Tinanggap ko na lang, wala, hindi talaga ako marunong magkwento. Hindi talaga ako marunong magsalita. Kaya last month, meron akong TikTok account na Ayun, ganun yung mga video ko, nagwo-workout ako. Video ko lang. Push up, baras, wala, ganun lang. Tapos parang mga nasa day 40 na ako. Tinry kong magturo. Tapos nagawa ko ng outline. Parang tip para maging consistent sa pag-workout ngayong 2026. Yung basta yung pagkakasunod-sunod, ganyan. Pero hindi naka-script talaga na talagang babasahin ko lang. Sabi ko, ako na bahala nito. Kaya nag-try ako, wala pa din. Kung kahit nakasulat na siya, wala na akong masabi. After, kunwari, pagbasa ko nung pinakaunang linya lang ginagawa ko Sa ganun, yung una kong babanggitin, ganun yung ginagawa ko. Tapos, sabi ko, susundan ko na lang freestyle na, ganun. Wala, hindi talaga ako hindi ko matuloy. Parang nawala na ako ng pag-asa. Sabi ko, wala, hindi ko magagawa to. Pero nang hinahin na ako, sabi ko, ito na idea Tapos pinag-aksayan ko na siya ng oras na maglista-lista. Sabi ko, sige, bahala na. Marunong naman ako mag-edit. Ikakat ko na lang yung mga parts na nagpo-post ako. Yun, freestyle. Sabi ko, bahala na. Kung yung mga post dito, wala, ma-edit ko naman Sige, na. Tuloy ko na lang, bahala na sa edit kung titingnan ko, naintindihan naman ako. Ito, pakita ko sa inyo yung konting clip nung video na yan. Pero kung makikita niyo sa post ko, parang day 40 lang. Kasi yun yung iba doon, yun yung parang tinatamad na ako mag-setup ng camera. Yan, pag napagod, hindi ko na ipopost, pero ito yung ginagawa ko. Ito yung parang pinaka go-to workout ko kapag tinatamad. So, pwede nyong gawin din to para maging consistent. Kung sakali mag-start kayo, kailangan may go-to na workout kayo. Ayun, tapos nung na-edit ko siya, ang tuwa naman ako. Na-explain ko naman din kahit papano. Pero hindi yun yung ina-expect kong outcome. Sabi ko, parang kaya ko rin naman pala kahit papano. Tapos yun, parang medyo na-enjoy ko siya. Kaya, ayun, tinry ko na ulit dito sa bagong account na to, na magkwento. Idea lang,
Tapos bahala na ako. Bahala na ako, maintindihan ako. Yan, kung hindi man ako maintindihan, improvement ko na lang din sa sarili ko. Yun, parang ganun. Ewan ko yung mga last video ko, ewan ko, nakikikwento ko na maayos yung mga istorya. Yun, titingnan ko kung ano mangyari sa journey ko dito sa pag-vlog. Kung katagalan ba, magiging masasanay din ako, ganun. Araw-araw, kahit wala akong matinong kwento, basta mag-vlog ako. Yun naman. Gusto ko ring maging natural sa, sa camera. Na kung ano yung kilos ko, tsaka kung paano ako magsalita nang walang camera. Parang gusto ko, ganun din ako pag may camera. Natural lang. Kasi ngayon, katulad ngayon, napapansin ko medyo may hiya pa. Tapos, parang conscious pa ako dun sa mga sasabihin ko. Parang gusto ko maibato ko siya ng normal lang. Sigurado naman ako marami akong matututunan dito sa pagbablog ko na to. Ayun, kung gusto niyo rin po mag-join dun sa nabanggit ko kanina na content creation program, message lang po kayo sa page sa Blue Up. Nga ba pag nandito ka sa TikTok, binabanggit siya as Blue Up. Bawal ba yun? Ginaya ko na lang eh. Ayan, search nyo lang sa Blue Up, Arvin Orubia. Kung gusto nyo po mag-join dun sa content creation program. Nabanggit ko kanina. Ayan. Marami po kayo matututunan dun. Hindi lang yun basta sa pagharap sa camera. Ang dami pang laman sa loob. Ayan, kung gusto nyo rin, message po kayo. PM nyo lang po si Arvin Orubia sa Blue App. Yun lang, thank you po, thank you.